Good day everyone, this is Jairo from Marketing Management Student, and here I am to present or to discuss the lesson 2 or module 2 is introducing to law. The lesson objectives are understand the meaning of obligations, define the civil code, identify the requisites, forms, and sources of obligations. So when we say obligation, it came from the Latin word which means obligatio. Obligation is responsible for every actions that we we will do in our everyday life. Next is civil code. So when we say civil code, according to Article 1156, that gives the civil code definitions of obligation in its passive aspects. So the obligor or the debtor has a duty to do or not to do the obligations as a judicial necessity. Next is judicial necessity. So when we say judicial necessity, the people or didn't respect the law. So the Court of Justice may be called upon by the aggrieved party to enforce its fulfillment. So yung obligor is may pananagutan sa mga damages na ginawa niya kay creditor or sa obligee. Kasi binayolate or nilabag niya yung karapatan ng obligee. There are essential requisites of an obligations. They are a passive subject, an active subject, object of prestation, and a judicial or legal tie. So when we say passive subject, it is a debtor. Ito yung tao na kailangan magbayad sa tinatawag nating active subject or the creditor. So yung creditor is siya yung nagbigay ng pera na utangin or karapatan na mag-demand na bayaran siya. Object or prestations. So when we say object or prestations, ito yung bagay na ginamit upang magkaroon ng obligations yung debtor. Like for example, money. Kapag nangutang si debtor kay creditor ng money, so the money is the object or prestations. Lastly is a judicial or a legal tie. Siyempre, if mangungutang ka, meron kayong kasunduan kung kung anong petsa or magkano ang babayarang monthly. Ayun yung nagko-connect sa dalawang partido at bigyan ng obligations ang debtor na bayaran ang creditor. There are two forms of obligations. So, ang nakasaad sa panguna is once na pumirma ng kontrata ang isang debtor na ginawa ng creditor na kasama ang witness at or attorney na pipirma ng notary of contract is may obligasyon na ang nangutang na bayaran ang kanyang utang. Number 2 is yung pasalita. So kapag pasalita is obligations arising from other sources, hindi lamang kontrata yung maaring nagbase na meron kang pananagutan or obligasyon sa utang mo. Next is obligation, right and wrong distinguish. So when we say obligation, is the act or performance which the law. Ito yung pananagutan mo sa batas sa obligasyon mo na hindi mo nasunod. Next is right. Ito yung karapatan natin na magdemand from the debtor na pananagutan niya yung negligence na ginawa niya. Number 3 is wrong. Ito yung kamalian na nilabag in a legal way na binayolates ng isa pang tao yung karapatan mo. There are elements that are essentials of a legal wrong or injury are. Number 1 is the creditor. Sila yung may naagrabyado or yung pinagkakautangan. Next is the debtor. Sila yung may obligasyon or binayolate nila yung karapatan ng isa.
Next is the act or omissions by latter in a violation of said right with resulting injury or damage to the former. There are kinds of obligations according to the subject matter. Number one is the real obligations. Ito yung karapatan or obligasyon na magbigay. Next is the personal obligations. Ito yung maaari mong gawin, sundin, or hindi mo siya pwedeng sundin, or hindi mo siya pwedeng gawin. Nakadepende siya sa'yo. Sa personal obligations, meron tayong two kinds. Ito yung positive personal obligations and the negative personal obligations. So when we say positive personal obligations, ito yung karapatan mo or obligasyon mo na sundin or gawin yung obligasyon na binigay sa'yo. Next is the negative personal obligations. Ito yung obligasyon na maaari mong labagin or hindi mo sundin dahil may katwiran ka. There are sources of obligations. Number one is law. When we say into the law, ito yung ibinigay or pinataw ng law na obligasyon mo. Number two is contracts. So, ito yung agreement ng dalawang partido upang magkasundo sila sa ganung pag-uusap. Number three is quasi-contracts. Ito yung innocence of their obligations may be considered arising from law. Number 4 is the crimes, acts, or omissions punished by law. Ito yung pinapataw ng law sa mga or consequences sa mga criminal offense. Quasi-delicts or torts. Ito yung karapatan kahit na walang kontrata as long as may damage or may pananagutan ka sa creditor, you are obligated to pay them. Next is legal obligation. When we say legal obligations, from Article 1158 refers to our legal obligations or obligations arising from law. It came from the law that obligates you to follow the obligation or else you have to pay or maaari kang makulong if ever hindi mo sundin yung obligation na ipinataw sa'yo. Next is contractual obligations. There are three kinds of obligations or contractual obligations. Number one is binding force. If the obligations contract are valid, maaari siyang maging invalid if against siya sa law. 2 is requirement of a valid contract. When we say valid contract, ito yung pinirmahan mo na maaaring patunay na ikaw ay nag-agree sa agreement nyo. Next is the breach of contract. When we say breach of contract, it takes place when a party fails or refuses to comply without legal reason or justification with his obligations under the contract as promised. If hindi niya tinupad or nag-refuse siya na tuparin yung obligations niya, may pananagutan siya sa batas. Next is compliance in good faith. It's just like honesty is the best policy. You need to be sincere and being honest to be observed to prevent one party from taking unfair advantage over the other. There are kinds of quasi-contract. Like what I said, quasi-contract is hindi mo na kailangan ng contract para magkaroon ka ng obligations. The number one kinds of quasi-contracts is the negotiorum gestio. Ito yung voluntary management of the property or affairs of another without knowledge or consent of the latter. Number 2 is the solution indemnity. It's a judicial relation which is accredited when something is received when there is no right to demand it, and it was unduly delivered through mistake. There are requisites are there is no right to receive the thing delivered and the thing was delivered through mistake.
The third one is the other example of quasi-contracts. The cases have been classified as quasi-contracts are of infinite variety, and when for some reason recovery cannot be had on a true contract, recovery may be allowed on the basis of quasi-contracts. Next is civil liability arising from crimes of delicts. If may pananagutan ka, hindi lang dahil gumawa ka ng kasamaan or ng illegal, but sa mga pinsalang ginawa mo. Number 2 is in crimes, however, which are no material damage, pero gumawa ka ng illegal, like gambling, may violations ka sa trapiko, you are liability or pwede kang ma-recognize as criminal because of the illegal that you will do or ginawa mo. The extent of civil liability for damage arising from crimes is governed by the revised Penal Code and Civil Code. The civil liability includes restitutions, reparations for damage caused, and indemnifications for consequential damages. According to Article 1162, obligation derived from the quasi-delicts shall be governed by the provisions of Chapter 2. Resequits of quasi-delicts. If may pananagutan, kamalian, kapabayaan, may pinsalang ginawa ang debtor sa creditor, if kahit walang kontratang nag-exist as long as nag-agree kayo, both parties, you are liable for quasi-delict. Crime distinguished from the quasi-delict. Number 1 is, ang iyong kapabayaan ay iyong pananagutan. Number 2 is, ang iyong kasalanan ay kailangan mong magbayad sa isang partido upang maayos ang problema o maresolba. Number 3 is, quasi-delicts concerns private interest. Number 4 is the quasi-delict, there is only civil liability. Number 5 is, hindi kailangan mag-ayos ng dalawang partido nang wala ang gigitna sa kanila. Like barangay captain, mayor, or lawyer. Number 6 is, kailangan lang mapatunayan ng creditor na mayroong pagkakasala or kapabayaan ang debtor upang managot ito sa kanyang kasalanan. Thank you for listening.